ninyo ito ng may kagalakan at hindi may pagdadalamhati, sapagkat wala itong pakinabang sa inyo kung sila'y maglilingkod ng may kabigatan. Diba? Yung may mga time na parang sana wala na lang si pastor. Para walang nagbabantay sa mga galaw ko. Pastor, kung wala ka, talagang malaya kami, ginagawa yung gusto namin. Diba? Walang nagsasabi na kung malate kami. Walang magsasabi kung absent kami. Walang magsasabi kung magbabasa kami ng salita ng Diyos o hindi. Walang nagsasabi kung magpipray kami o dapat. Walang magsasabi kung hahayo kami o hindi. Anong sabi niya? Gawin ninyo ito ng may kagalakan at hindi may pagdadalamhati. Sundin at igalang ang inyong mga namumuno, sapagkat sila'y nagbabantay sa inyong mga kaluluwa na parang mga taong magbibigay sulit sa Diyos. Yun yung mga taong nagbabantay sa inyo, nagpapala, nagsasabi sa inyo. Sulit yan sa Diyos eh. Kami, maharap kami sa Panginoon. Pinababayaan ka. Kaya huwag kang magtaka kung yung pastor mo, kahit gumagawa ka ng masama, diba? Sinasabi, oh, okay lang yan. Oh, sige lang, basta magsimba ka lang. Oh, sige, patuloy mo lang yan. Mali. Amen? Amen. So, kapag nasa Panginoon tayo, at nandito na tayo sa ganitong stage, we are in the youth stage of our spiritual journey, spiritual life, mga kapatid. We have to be careful. Kapag nandito ka sa ganitong stage, dapat nagpapasakop ka. Amen. Questioning ko kayo, kapag ka pinagalitan ka ni pastor dahil sa maling gawa mo, ha? Manatili ka ba ba? Yes. Hello? Yes. O hindi na? Hindi na. Nanatili ka pa ba? Oo nga. Kala ko nga yun sa kasalanan. Manatili ka pa Ha? sa kasalanan. Siyempre, ang pastor, hindi naman basta-basta nagagalit yan. No? Pagka andun ka sa harap-harap ng maraming tao, papaluhin ka ng bareta. Papalakulin ka, hindi naman gano'n. Pero kapag pinagsabihan ka, ikaw ba yung disciple o ikaw ba yung membro ng iglesia na ayaw mo mapagalitan, ayaw mo pagsabihan? Patagal ka na sa Panginoon pero hindi ka pa rin nagmamature. Hello? Amen. Gawin ninyo ito, sabi ng Biblia, nang may kagalakan. Hindi ko salita yan, mga kapatid. Hallelujah! Do it with joy. Sapagkat kapag ka nagdadalamhati kayo, wala itong pakinabang sa inyo. Diba yung sumunod ka nga, pero nga masama naman loob mo. Ha? Pinagalitan ka. Sabi mo, opo. Yes po. Pero masama naman loob mo. Pagkaano? Mahuli ko lang talaga yung sumbugan, pastor. Kilala kung sino nagsumbong. Sino kayo? Yari ka sa Nakakot sa akin yun. Pagka nagkita tayo sa sumbungero ka, ha? Ha? Brad! Pastor! Kamusta? Okay naman po. Ano problema? Nakita mo yung nagsumbong sa'yo. Kukulo talaga yung dugo ko dyan, pastor. Iba talaga. Ismoso eh. Oh, Andro. Si Andro daw. Hindi ako yun. Ay, ako po yun. Okay yun. Pero huwag mo na ipag-chismis sa iba. I-chismis mo kay pastor.
Okay yan. Ano po? Pero huwag kang gagawa ng mga fake news. Fake news. Ha? Pastor, sinumbong ako. Over naman yung mga pinagsasabi niya. Hindi naman eh. Diba? Exaggerated. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka na maging ganun. Hindi dapat. Ganon. Amen. Huwag tayo pala. So bilang anak ng Diyos, at nandito tayo sa stage na ito, remember, hindi ka pa talagang lahat. Alam mo na ang mystery ng Panginoon. Even the pastor. No. Hindi natin alam lahat. Katiting lang yung alam natin. That's why, kailangan na nananatili tayong nag-aaral ng salita ng Panginoong Diyos sa ating pong buhay. Amen. Yes. Palakpakan natin ng Panginoon. Now we come to mature Christian. Ito talagang maganda to. At least magkakaroon tayo ng idea, magkakaroon tayo ng tips. Ano yung gawi ng mga mature na mga Christians, mga kapatid. Amen. Let's read this. Ephesians chapter 4, verse 11, verse 13. Ephesians chapter 4, verse 11. Sabi niya, sa Tagalog, at siya ang nagbigay ng mga apostol, yan, mga propeta, at binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol. Ang iba naman ay mga propeta, ang iba ay mga ebanghelista, at ang iba ay mga pastor at mga guro. 12. Next. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo. 13. Hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. So nandito na po yung tinatawag na mature Christian, mga kapatid. Amen. Amen. Hallelujah. So, ang intention ng Panginoon, bakit binigyan niya tayo? Ano kaya? Tanungin ko nga kayo. Ano kaya ang intensyon ng Panginoon? Ayon sa versikulo. Ha? Ayon sa versikulo, ano ang intensyon ng Panginoon? Bakit siya nagbigay ng mga apostol, mga propeta, mga ebanghelista, mga pastor at mga guro? Ang sabi niya, upang ihanda ang mga banal sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Hindi physical, but the church. At ang church ay tayo ng mga hinirang, mga kapatid. Ang church from the Greek word ecclesia. Amen. Means that called out ones, yung mga tinawag, mga pinili ni Kristo. Ang iglesia, hindi po yun yung simbahang malaki na may sungay na dalawa. Thinking. Yung may bantay lagi. Ha? May bantay lagi sa labas. Hindi po yun ang tunay na iglesia. Walkie-talkie. Kung yung nagsasabi kapag umanib ka sa amin, maliligtas ka, hindi po yan. 300 lang. Bayad din. 300 lang. Ay, isa sa amin, 300. Ang tunay na iglesia ay yung mga taong tinawag at pinili ni Kristo at tumalima kay Kristo at namuhay ayon sa kalooban ni Kristo sa kanilang buhay. Amen. Yan yung tinatawag. So, nagbigay ang Diyos ng kanyang kaloob. Yan ay yung mga apostol. Yan yung mga propeta. Yun yung evangelist. Yan yung pastor. Yan yung mga guro, yung mga teachers, mga kapatid. Para saan? Para ihanda ang mga banal sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng iglesia. Ibig sabihin sa ikatitibay natin lahat. Amen. Ikaw ay bahagi ng katawan ni Kristo. Hindi ikaw yung katawan ni Kristo mismo. Ikaw ay bahagi sa katawan ni Kristo. Amen. Hallelujah. Pastor, ako yung katawan ni Kristo. Hindi.
bahagi ka. Ikaw lang? Paano naman kami? Amen. Hallelujah. Ang intention ng ating Panginoong Jesucristo was the perfecting and the full equipping of the saints. Para ma-equip tayo. Imagine kung naglingkod ka, sumamba ka at nakakilala ka sa Panginoon pero walang nagtuturo sa iyo. Di ba? Ha? Wala kang simba-simba. Kaya yung buhay na natiling ganun pa rin. Walang pagbabago. Yan yung mga nangyayari sa mga taong laging nagsasabing, kahit hindi ako magsimba, hindi ko naman nakalimutan ng Panginoon. Ha? May ganun Ano pa. sabi? Kahit hindi naman ako pumupunta sa simbahan, hindi naman ako naglilingkod, hindi naman nakalimot sa Diyos. Sino nagsabi niya? Diba? Pero hindi nila alam na yung sinasabi nilang Diyos, siya rin ang nag-utos na huwag mong kaligtaan ang mga pagtitipon. Huwag mong kaligtaan ang pagsamba. Siya rin ang nagsabi sa atin na dapat hindi tayo kaligtaan sa Kahit pagsamba. hindi lang magsamba. Hindi naman nakalimutan ng Diyos. Lagi rin. Kaya hindi nila alam, mga kapatid. Si Mr. David. Amen! Sinabi niya sa David. So, for the equipping, ikaw dapat ma-equip ka. Oh? Anong equipment na meron ka ngayon? Ha? Ha? Anong armas mo ngayon? Okay? Anong equipment meron ka? Chopstick. Sa pagsiserve sa Panginoon, dapat meron ka. Equip ka. Dapat ikaw ay may katuroan, mga kapatid. Amen. Until we obtain or attain the oneness in faith and in the comprehension of the full knowledge of the Son of God. So, kailangan may nagtuturo sa atin. Kailangan nagpapasubmit tayo. Kailangan lagi tayong nakikinig ng salita ng Diyos, kumakain ng pagkain ng ating spiritual, mga kapatid, for us to be developed. At marating natin yung fullness, mga kapatid, na tayo ay makakilala ng tunay sa atin pong Panginoong Jesucristo. At doon, kapag ka nakilala mo ang Panginoong Jesucristo, ano ibig sabihin ng pagkakilala? Yung pagkakilala, ibig sabihin, nagkaroon ka ng relasyon sa Panginoon. Diba? Kapag ka may relasyon ka sa Panginoon, hindi ka tumitigil na kausapin ang Panginoon sa buhay. Diba? Ayaw mo nang mapakali na hindi mo siya kausap. Tama? Parang tagayatay. Umiibig ka sa Diyos. Maraming nagsasabi niyan. Oh, pastor, mahal ko naman talaga ang Diyos. Ha? Pero wala silang komunikasyon sa Diyos. Kung walang komunikasyon, ibig sabihin, walang relasyon. Amen. Palakpakan natin ang ating komunikasyon. So, yan ang gusto ng ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya siya naglagay ng pastor sa inyo. Mapalad kayo, may pastor kayo. Uwi pa. Amen. Amen. Mapalad ako, may pastor ako. And some of you might be a pastor one day. I hope and I pray. Or some of you, maaaring maging asawa ng pastor one day. I hope and I pray. Wala naman siguro magpapare dito. Pare. Diba? Mapalad tayo dahil nilagyan tayo ng Diyos para ma-equip tayo, maturuan tayo. Kaya kung absent ka ng absent lagi sa pagsamba, hindi ka talaga lalago ng maayos. Hello? Nakakita ka na ba? Ang taong nagluto. Tapos habang nagluluto siya, yung apoy, pinapatay niya lagi. Patay. Sindi.
Patay sa hindi. Nag-expect ka ba na maluluto ng maayos? Ha? Kung ikaw patay sindi sa paglilingkod mo sa Diyos, nag-expect ka ba na ikaw ay mag-grow ng maayos? Ha? Kung kailan mo lang gustong kumain, ito ha? Pastor, wala akong gana, isang linggo. Kung gusto mo lang kumain, doon ka lang kakain. Diba? Sabi ni nanay, paano kung wala kang makain? Darating ang panahon, wala ka nang makain. Pero ngayon, habang nandyan pa, may panahon pa, huwag mong sayangin yung pagkakataon na makakain ka ng pagkain ng kaluluwa natin. Ang spiritual natin. Kailangan kumakain pa. Amen. Heaven, sabi niya, heaven is not our goal. Heaven and earth will fail. Yes, it's our destiny. Yan talaga ang Diyos. Ang Diyos talaga gusto na ikaw ay makapili. Kanina, nandun ako sa Verde Heights. Nag-cell group kami sa mga kananayan. Sino dito ang nangangarap na darating sana ang panahon na wala ng problema? Taas ng kamay, taas ng kamay. Yung puro kasiyahan lang. Puro kasiyahan. Sige. Sarap nun. Alam mo ba na ang Diyos, yan yung plano sa atin? Hello? Mga nagsiselfone dyan? Ha? Mga nagchat-chat? Kita ko rin Mr. Lex. Ang plano ng Diyos ay, time will come, there will be no sorrow, No sorrow. no more pain, No more pain. no more No more tears. tears. Diba? Wala nang sakit, wala nang bigati, wala nang problema, wala nang broken hearted, wala na lahat, mga kapatid. Kaya siya naghanda ng destiny natin, and that is heaven. Heaven. Kaya nga sabi ng Panginoon, do not love the world, neither the things that are in the world. Why? Because ang destiny mo is not in the world. Why? Because lahat ng nasa sanlibutan, ano? Ang kasamaan, ang pita ng laman, ang pita ng mata, at ang kapalaluan sa buhay. Kamu, revival yung asa. May Bible niya kasi. Hello? Sa mundo, laging temporary lahat. Temporary. Ha? Kahit mangarap ka ng kayamanan, temporary din. Maayos, maganda pamilya, temporary din. Lahat sa mundong ito ay temporary, kapatid. Pero bakit nagkakaroon tayo ng pangarap na sana one day, wala ng problema. Sana araw-araw na masaya. Yung sana mo, una pa lang ginawa na ng Diyos siya. Amen. Yun yung destiny mo. Kaya gusto ng Diyos na mahalin mo ang Diyos at ang langit. Bakit? Kasi nga, yun yung destiny mo. Kaya lang, sa panahon ngayon, dito natin malalaman. Do you really love God? Mahal mo nga ang Diyos, pero paano may time ka ba sa Diyos? Dapat may oras ka sa Diyos. Amen. Amen. Dapat may sacrifice ka para sa Diyos. Kaya nga tayo nagpupuri dito. Bakit? Kasi nga, doon sa langit, pagpupuri. Amen. Sa langit wala. Carmen yan. Amen. So, His gifts, mga kapatid, were buried. He Himself appointed and gave the gifts for us. Kailangan ikaw ay maging consistent sa iyong paglilingkod sa Diyos. Kung saan mayroong pagkain,
Huwag mong sabihin hindi ka invited. Invited ka lagi. Kung sa literal na pagkain, pumupunta ka kahit hindi ka invited eh. Napadaan ka lang. Di ba? Pero kung lagi. Inutusan ka, tapos biglang may pagkain nun, hindi ka na mautusan eh. Dito sa salita ng Diyos, laging nag-iimbita ang Panginoon sa iyo. Amen. Ahanin mo, busog ka nga lagi, physically. Pero spiritually, lagi kang gutom. At malalaman mo kung yung taong laging gutom spiritually, malnourished. Yung spiritual na walang pagkain, hindi kumakain. Walang salita ng Diyos, yung kanyang buhay. Walang direksyon. Walang maayos. Bakit? Kasi nga, wala sa salita ng ating pong Panginoon. So sa gabi ito, mga kapatid, hallelujah, gusto ng Diyos na tayo po ay makarating doon sa stage ng maturity as mga Christian. Huwag kang manatili sa pagiging bata kay Kristo. Huwag kang manatili sa pagiging sanggol sa iyong pananampalataya. Alam mo, ilang taon ka na? 1 taon, 2 taon? So, 2 buwan pa lang ako, okay lang yan. No problem. Pero kung ilang taon ka na, tapos nanatili kang bata, parang, anong tawag dyan? Bonjing. Ang lalaki ng katawan. Lampas na. Tapos, ang gusto, tsupon. Gusto pa, baby. Di ba? Ano? Ang lalaki ng katawan, tapos gusto tawaging baby na. Parang hindi appropriate. Tama? Hindi yan. Ang laki ng katawan, pero gusto mo. Iba ba yan? Gatas. Lagi. Mama! Gatas. 30 years old ka na. Mama! Ano ulam? Bibili. Sa amin ito, bawal magtanong sa amin ng mga ano. Hindi na dapat, mga kapatid. Amen. Bakit? Wala pa kami trabaho. Ako pala. Kaya sabi ni Pablo sa taga-Pilipos, sabi Hindi kain kasi agad yun. sa mga taga-Pilipos, mga kapatid. Sabi niya, not as though I had already attained, either we're already perfect, but I follow after, if that I may apprehend, that for which also I am apprehended of Christ Jesus. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind. Kumbaga, titingnan mo yung stage mo sa Panginoon. Huwag mo nang balik-balikan yung dati mo. Yung mga immature, yung laging kapag may problema, babalik na naman sa dating buhay niya. Diba? Unti-unti nakalapit kay Lord, tapos babalik na naman sa dati. Diba? Hindi ka talaga lalago. Kaya yung iba, napag-iwanan ka na. Kapag napag-iwanan ka na sa iyong maturity, mahihiya ka na. Diba? Siya talagang nag-mature na pala. Siya talaga nandoon na. Ikaw, kung balik ka kasi ng balik sa dati mong buhay, balik ka ng balik sa dati mong ginagawa, hindi ka nag-mature. So, huwag nating hayaan sa ating pong mga buhay na hindi natin maranasan itong stage na ito. Ang goal is to reach the maturity, to be equipped, amen, in Christ Jesus, mga kapatid. Kailangan nandun tayo sa stage na yun, mga kapatid. In all things, sabi ni Paul, in all things, for me to live is Christ. Amen. Amen. And to die is gain. Ibig sabihin, dumating na si Pablo doon sa ganung maturity. Ibig sabihin, matured na mag-isip sa Panginoon. Na para sa kanya, ang mabuhay ay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Hindi na siya takot mamatay. Di ba? Bakit? Kasi nga, mabuhay o mamatay, kay Kristo pa rin tayo. Mga kapatid. Hallelujah! 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 Despite his close walk with God, mga kapatid, hindi siya na-satisfied
he still continued striving na patuloy siya na maglingkod sa Panginoon, mga kapatid. Hindi, matagal na ako kay Lord. Okay na siguro, pahinga na. Okay na. Diba? He lived his day, mga kapatid. Ang sabi niya, sa kanyang huling sulat, sabi niya, I finished the course. Diba? I fought a good fight of faith. Let's continue to fight a good fight of faith. I finished the course. Kumbaga, natapos niya, mga kapatid. Sa paglilingkod sa Diyos, it's not about how we start. Yes. It's how we finish. Yes. Hallelujah. Ha? Yes. Kahit magaling ka sa starting point, pero hindi yan ang basihan. Ang basihan ay ang finish line. Yes. Ang question, will you finish good or not good? Very. Ikaw ba yung pagdating sa gitna ay hinto na? Or you will finish it? Kailangan tumakbo tayo sa takbo ng buhay, mga kapatid, at tapusin natin ito, mga kapatid. Amen. Amen. Huwag tayong titigil, huwag tayong hihinto. Maraming obstacle, maraming problema. Umaga pa lang, manalamig ka, problema na. Problema agad. Hindi naman. Aray ko, saan sa mata lang. Huminga ka pa lang, paggising mo, problema na agad. Diba? Ang daming obstacle sa buhay natin. Pero huwag tayong susuko sa paglilingkod sa Panginoon. Magsumikap tayo, mga kapatid, hanggang sa marating natin yung stage ng atin pong paglilingkod that we are now in a mature stage of life. Kung hindi ka pa sa ganung mature stage, pray unto God, Lord, papaano ako magmamature? Papaano ako mag-grow? At ang anong susi? Kailangan you consistently consume the spiritual food. At yan ang salita ng Panginoon. Wala pong magmamature sa paglilingkod sa Diyos sa kanyang pananampalataya nang hindi kumakain ng salita ng Panginoon. Ha? Nang hindi nagbabasa, nang hindi nakikinig, nang hindi nag-aaral ng salita ng Diyos. Wala pong nagmamature na gano'n. Lahat ng nagmamature, yung may tamang nourishment. Consistent. Amen. Amen. Huwag kang mag-goal na, ay, bukas dapat mature na ako agad, no? Huwag mong pilitin. Huwag mong buruhin yan. Ha? Ang tawag yan, buro. Boro. Pinilit mo. Huwag mong pilitin. Mas masarap yung mangga na natural. Di ba? Kaysa doon sa binuro, yun, nahinog nga, tingnan. Yung nilagay sa bigas. Maasim naman. Nakabahan sa dyaryo. Kailangan ang salita ng Panginoon sa buhay natin. Palakpakan natin ng Panginoon, mga kapatid. So that's it, mga kapatid. Ang ating pong pag-aaral is about ang ating pong spiritual growth. No? Kung nasaan kang stage, saliksikin mo, siya sa atin sa puso mo. Anong stage ka na? Nandun ka pa rin ba sa uminom ka lang ng gatas, lagi yung papaalalahanan, ay, Brad, sis, meron tayong ano ha? Brad, sis, meron tayong ganito ha? Brad, sis, kailangan mo ha? Aha. Aha. Kung nandun ka na sa ganoon, mga kapatid, move forward. Or ikaw nandun ka na sa stage na madali kang akayin ng kaaway. Ha? Sabi ng kaaway, hindi. Ano lang to? Dito ka, dito ka, dito ka. Di naman makikita ni pastor. Ha? Wala naman si pastor. Ha? Wala naman kayong kapatiran. Okay lang. Baka nandun ka pa sa child stage. Or nandun ka na sa youth stage. Malakas ka. Lagi kang nasa gawain. Lagi kang nasa church. Pero ayaw mo nang magpakorek. Feeling mo, matalino ka na. Feeling mo, alam mo na lahat. Aha. Or nandun ka na sa stage na lagi mong iniisip si Kristo.
Lagi kang gusto mong makapaglingkod sa Panginoon. At walang anumang bagay ang makapaghihiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos. Kahirapan man, persecution man, sakit man, ano man yan, hindi tayo mahihiwalay nito sa pag-ibig ni Kristo sa atin, mga kapatid. Nandiyan ba tayo, mga kapatid? Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Salamat sa Diyos, mga kapatid. The next time, mga kapatid, we will discuss about a life with purpose. Yes. Okay? Sa atin mo, a life with purpose. Next, pag-aaralan po natin, mga kapatid. So, any questions, mga kapatid? You have a question?